Samantala, mas pinaluwag ang income requirement para sa aplikasyon sa super visa ng mga magulang, lolo at lola. Ito ang tinutulak ng Canada bilang pagpapahalaga sa family reunification sa gitna ng di pagbubukas ng parent at grandparent sponsorship program ngayong taon. Ang report mula kay Rhea Santos. Puro naririnig natin is puro paghihigpit, puro nagbabawas. So this one is good. Simula March 31, mas pinaluwag na ang income requirement sa aplikasyon sa Super Visa. Ang Super Visa ay pansamantalang resident visa na ibinibigay sa mga magulang, lolo at lola ng mga permanent residents at Canadian citizens. Ang mga host o sponsor pwede nang pumili sa inihaing income o kita sa pagitan ng nakalipas na 2 taxation year kung ano ang mas akma sa income requirement. So if for instance, yung recent taxation year is lower than your previous one, then you can use the previous one. Before kasi you cannot do that. You can only stick with the recent taxation year. Kung di naman sapat ang kita ng host para sa gusto niyang ma-sponsor, maaari na ring idagdag ang kita ng mga magulang, lolo at lola. So, for instance lang, meron silang retirement funds or any savings or anything na pwede nilang i-add as parang additional income proof, then that can be added. Before kasi hindi po eh. So, like, nagre-rely lang mismo doon sa host and co-sponsor. It's going to allow your parents or grandparents to stay longer sa Canada. Kasi regular visitor visa is for about 6 months. Whereas, ang super visa kasi is 2 years at a time. And then longer yung duration na binibigay para doon. Ang super visa ang itinutulak ng Canada matapos itigil ang pagtanggap sa mga bagong aplikasyon sa programang Parent and Grandparent Sponsorship. Sa mga nakalipas na taon, tanging mga aplikante lamang na naghain ng expression of interest noong taong 2020 ang nakasali sa mga intake sa ilalim ng programang ito. Ngayong 2026, inanunsyo na ng federal government na di natatanggap ng mga bagong aplikasyon para sa Parent at Grandparent Sponsorship Program. Nakita niyo po yung inilabas nilang quota for the next 3 years for the permanent residency. Mukhang talagang inilalaan po nila ito sa mga skilled workers. So, syempre, of course, yung mga skilled kasi sila yung mas mag-contribute sa economy, magbabayad ng tax and everything. Whereas, parents po kasi and grandparents, they are the ones who's going to get benefits naman po. PR din po sila, no? So, malamang sa malamang po ay hindi po tayo makaka-expect ng medyo magandang balita for that. Pero may kapalit naman, which is mas pinaluwag nila yung super visa. Rhea Santos, Omninews, Vancouver.